Happy New Year sa inyong lahat mga ka-wonder! 2026 na, panibagong adventure na naman ang ma-experience natin ngayong taon. And this time ay isasama na natin ang ating motor sa pag-iikot natin sa buong Pilipinas. First stop natin is Cebu City. Ang tanong, magkano nga ba ang pamasahe ng motor from Manila to Cebu City? Sa vlog natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step process on how to travel your motorcycle from Manila to Cebu. I will also include the requirements and the total expenses you need to prepare. So, ayan guys, no, sinabi ni Kuya, yung Honda Click na motor papuntang Zamboanga, 4,600 lang. Tara, simulan na natin kaagad. Good morning! On the way na tayo ngayon sa Pier 4 sa Tondo, Manila, na kung saan bibisitahin natin ang ticketing office ng To Go Travel. Kung manggagaling ka talaga sa Luzon area, there are 3 ways to travel by ferry or by boat going to the Visayas region. Andyan ang Matnog Allen Port sa dulo ng Bicol, ang Batangas Port of course sa Batangas, at ang pangatlo ay ito nga dito sa Port of Manila. The reason why we chose the Port of Manila is because wala akong nakitang information online o walang latest na vlog about bringing a motorcycle on your travel by sea going to Cebu City. For that reason alone, naisip ko na sige na nga para naman sa mga viewers natin, especially those who love to travel using their motorcycle. Underbone motorcycles, scooters, and big bikes, pag-usapan natin dito. Kuya, saan yung opisina ng To Go ticketing? Anong gagawin dyan? Biyahe papuntang Cebu. Dito ko. Thank you. Ticketing office ng ng To Go. Anong sadya po? Papuntang Cebu sa linggo. Ito? Oo, saka ako. Ay, papakarga? Oo. Punta ka ng tungkol. Ay, may tungkol dyan. Okay, thank you. Pagdating nyo sa Pier 4, madali lang hanapin ang ticketing office ng To Go Travel dahil malapit lang din ito sa gate entrance mismo. At may libreng parking space na rin sila para sa mga motor. Okay, so ayan guys, ito na yung opisina ng To Go. Pagpasok ko sa loob, the guard instructed me na puntahan itong si ate na naka-black dress. She gave me 2 forms to fill out. Ang pro forma bill of lading at ang waiver for rolling cargo. Ang requirements ng motor na hiningi lang sa akin as the first owner ay 1 Xerox copy of ORCR. Yun lang. Tinanong ako ni ate kung ang motor ba ay pick up lang sa Cebu o kung ako ba ay sasama sa barko. I replied to her na kasama ako sa barko. She immediately asked me to get a passenger ticket first. So pumunta agad ako sa ticketing booth na andito lang din mismo sa loob. Medyo may kamahalan ang ticket natin dahil 2 days before departure tayo bumili ng ticket. 3,240. 3,200. 40. Sa 11. Ano pong yan? Super value? Mega value nga pala ang accommodation na nakuha natin. I'll show you the room later pag nasa barko na tayo. After we filled out the forms, ang next na pinuntahan ko ay ang Customer Interaction Center. Sila yung nag-e-encode ng information ng motor mo sa computer database nila. Ma'am, may tanong po ako. Pag yung motor po ba bibiyahe siya, magkaiba po ba yung presyo pag may pasahero saka walang pasahero? Same lang po? Okay. There's one thing that worried me most. Basahin niyo po ito.
Ayan guys, no, nakakalungkot isipin kasi pag may dala kang cargo na ilalagay mo sa loob ng motor mo, sinabihan tayo na posible itong mawala. Yung dala nating motor may top box siya, at sa loob ng top box na yun, doon ko iniwan yung mga damit ko, at sa compartment naman may mga tools, may mga ilang gamit doon. So ang advice nila, wag daw talaga maglagay ng mga gamit doon. Dito pala sa Tugo, hindi pala sila mismo yung magdadala ng ng motor papunta dun sa barko, kundi may third party silang kinuha na yun yung magbubuhat ng motor o magdadala ng motor papasok ng barko. So yung third party na yun, hindi natin alam kung sino yung nila. So walang assurance, no, kung may mga gamit o may cargo kayo sa loob ng motor, pwedeng mawala. Nakakalungkot isipin kasi dito sa Pilipinas, so ang dami talagang magnanakaw. Nako, hindi lang corrupt sa gobyerno, pati magnanakaw kahit saan. Nakakalungkot isipin na ganito yung bansa natin. So imagine mo, no, pag-book ko pa lang kanina doon, sinabihan na kadad ako ng babae na huwag daw mag-iwan ng cargo sa compartment ng motor. So kaya Pilipinas, ano na nangyayari sa atin? So after natin dun sa Customer Interaction Center, the next step ay susukatan na ang motor as one of the bases to determine how much we are going to pay for the motorcycle fare. Pag nasukatan na, balik na tayo ulit sa loob para pumila at bayaran dito sa freight documentation. Ang inabot ng pamasahe ng motor papuntang Cebu is 4,865 pesos. With top box yun at ang dineclared nating value is 40,000. So yun ang naging pamasahe niya. I assume that there are two bases to which the motorcycles are priced as cargoes. Number one is yung sukat or the measurement such as the total length and width, and second is the declared value ng inyong motor. I'm not sure kung kasama pa ang weight at saka yung make, brand o anong klase ng motor ang dala mo. Base sa ilang mga nakausap ko dito, ang mga scooters at underbone motorcycles typically ranges from 3,500 pesos to 6,000 pesos. For the big bikes naman is from 5,000 to 7,000 pesos. For more inquiries, much better na tawagan sila o puntahan sila sa kanilang ticketing office na kagaya nito. So, ayan guys, no, sinabi ni Kuya, yung Honda Click na motor papuntang Zamboanga, 4,600 lang. Ayan. Ayan, galing dito tayo sa Zaragoza Gate, mga ka-wonder. Pupuntahan naman natin ngayon yung Gate 3 dahil kukuha tayo ng stop on. So, ito yung traffic light dito sa kaliwa, nakikita nyo. Ang instruction sa atin ng guard is pangatlong traffic light, mag-U-turn tayo, doon natin makikita ang Gate 3. Doon tayo papasok para kukuha ng stamp. Okay, ito na yung pangatlong traffic light. Ayun, nakita na natin yung gate 3. Bigyan na tayo dito. Magtatanong tayo. Boss, saan kukuha ng stamp? Stamp. Dito po nagpapastamp? So ayun, nakapag-stamp na tayo. Yan, pedestrian pass. So bali nagbayad tayo ng 18 pesos. Okay. So yung ticket na nakuha natin kanina. Okay. Ding, dito ba kukuha ng gate pass? Pasok ko din, sir. Pass sa loob. Tapos, diretso sa kanan. Thank you. Ayun. So dito pala kukuha ng gate pass.
After natin magpa-stamp at kumuha ng gate pass ay babalik na naman tayo dito sa opisina ng To Go Travel. So binigyan tayo ng vest, nag-iwan tayo ng ID. So dadalhin doon natin doon, papasok natin. Oh, mayroon na. Window 1 sir, yung may mga tao, pa-receive nyo po dyan. Ah, okay. Thank you. After masubmit lahat ng papers natin ay dito na rin natin iiwan ang ating motor at ang susi nito. Last step ay babalik pa rin tayo ulit sa office ng To Go Travel para ibalik sa guard ang pinahiram sa atin na reflectorized vest at makuha natin ang ID natin. Dito sa kanilang Manila office, we spend more or less 4 hours to process everything. Ang ending, uwi na lang muna tayo at babalik tayo sa Sunday, January 11, 2026 dahil yun mismo ang araw ng departure ng barko. Ayan guys, good morning. So last time pumunta tayo ng Coron, yung sinakyan natin is yung MV Francis Xavier. Ngayon naman itong MV Masagana going to Cebu. Good morning. So nakakagulat kasi ngayon mayroon ng may bus na. Eh ang lapit-lapit lang nandyan lang siya May bus na. So ito yung itsura sa loob ng barko. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang mega value natin. Ito yung room natin. Ayun, may pangalan, Mega Value Green. So, nakabanks siya. Meron sa baba, meron din sa taas. At ang kagandahan dito is aircon na siya. Ayan, so komportableng matulog. Malamig. Ayan. The next day. Ito yung breakfast natin ngayong araw. Ayan, tingnan nyo. Kunting itlog. Ito, maliit na parang longganisa. Ayan, ito lang yung breakfast dito sa barko. A few moments later. Ayan, finally, nakarating na tayo dito sa Cebu City. Ngayon, alamin natin kung paano natin makakuha yung ating motor. So yan guys, lalapit daw tayo dun sa may operation at magtanong tayo dun kung paano natin makuha ang ating motor.
So may nakausap nga tayo, sabi ni Kuya doon, puntahan daw muna natin tong opisina nilang to go dito, dito lang mismo sa labas din ng ano na to, ng port area. Ayan, so pagdating pala dito sa pier ng Cebu, ang unang gagawin pala is pupuntahan itong ticketing office nila dito sa Cebu. Nasa labas ng ito mismo ng pier, napakalapit lang, pwede lang lakarin. At antayin na lang pagtawag ng pangalan, ipaprocess na nila yung pag-release ng motor. Pero malaki. Claim that? Daming mga binababang saging, oh. Ayan, dito na tayo. Ayan, dito na pala yung motor natin, oh. So, ang gagawin ko na lang is, saan ba yung releasing nito? Bossing, dito ba yung handling? Bayad? Oo. Okay, so magbabayad pa pala. Magkano, boss? 162, sir. 162. Okay na, motor. Pangalan mo gano'n. Sir, saya na ka? Ha? Saya na ka? Kabalo lang ko mabisaya. Gawasin mo ba ko? Ano ba ni si guard? Ya. Before ka mo kon si guard, patuon yan nila sa TPI ka na di at pang ba? Ako ang single entry pass. Ya. Laso-laso ka, linya-linya na. Kasi dagyan kayo tao, lunis ron, may mo lang tagang guard. Oh, pero Ngayon, alang guard. madala na nasa gawas ng motor. Ngayon, alang guard. Pwede tigaan ng guard dito ba? Para lahat mo lang nagawa. Diretso na sa gawas. Di lang nakalagay. Talo. Here's the final breakdown of the total expenses of our trip. Passenger fare, 3,214 pesos. Motorcycle fare, 4,865 pesos. Pedestrian pass and parking fee for getting the stamp, 18 pesos. Handling fee in Cebu, 162 pesos. Tip to the guard in Cebu, 100 pesos. Or a total of 8,359 pesos. Kung nakatulong ang vlog natin ito sa inyo, hit the like, share, and subscribe button down below. Hanggang dito na lang muna tayo ulit mga ka-wonder. See you on our next adventure!